Hello everyone. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. Alessa! Hello daw sabi ni Alessa. Hi Marites. Hello Jay Ferrer. Anong say mo? Pag-uusapan nga po natin yan mamaya. Medyo padami lang tayo ng viewers. Diana Dorol. Siguro pinawin si Anne. Kasi last year, first runner-up siya sa international pageant po. Di ba po ba? Anong pageant na international siya? Anong pageant na international tapos first runner-up siya? Sorry, hindi ko matandaan. Pero mukhang oo. Pero yung sinasabi ni Diana Cool na siguro pinanalo siya dahil last year first runner-up siya. Hindi ko alam. Pero pwedeng kasing pinagbigyan parang ganyan. Brat Caps, I think deserve naman talaga ni Ann Patricia yung MIQ. Deserve niya makapasok sa top 5 actually. Pero dun sa roster ng top 5, yun. Pukpukan ni Mikay tsaka ni Kirk yung top 5 eh. Anyways, ayan, marami na tayo. So ayan, magandang gabi. Happy Thursday night. So alam ko marami sa inyo or karamihan sa inyo ang na-disappoint sa nangyaring resulta ng Miss International Queen Philippines last night. And yun, hindi nga inaasahan ng resulta ng naganap kagabi kasi hindi naman yun yung inaasahan nating winner. But syempre, sabi nga kanina ni Brad Keps, deserve daw ni Ann. Deserve naman ni Ann ang MIQ page title kasi pinaghirapan naman niya. Lumaban naman siya kagabi, pinaghirapan niya at pabalik-balik na rin naman siya sa MIQ PH. So deserve niya talaga yon. However, hindi lang natin matanggap kasi nga kitang-kita naman talaga kung sino yung nagpukpukan kagabi. So it's between Mikay Bautista talaga and Kirk Populec. Aminin natin o hindi, gustuhin man natin o hindi, aminin man natin o hindi, it's Kirk Populec talaga versus Mikay Bautista talaga nangyari kagabi. But yun nga, sadly, hindi talaga gabi nung dalawa. So yeah, naibigay nga ang corona kay Ann. And yun yung nakakalungkot, kahit ako nalungkot din naman ako. Kasi ako kung si Mikay yung nanalo, okay lang sa akin. Or even si Hard Napoles, or even si Hard Napoles, Michelle Bermudez, or even si Mikay, okay na sa akin eh. Kasi ka-top 5 naman si Ann. Ka-top 5 siya. Pero dun sa top 5 siya na for me yung pang number 5. Siya na yung pinaka-list dun sa number 5. Wala ka talagang makitang dahilan kung bakit siya. Kahit yung Q&A niya, hindi dun pulido eh. Nalampasa siya sa swimsuit. Nalampasa siya sa evening gown. Kahit Q&A niya, hindi pulido. So, nasaan talaga? Nasaan? Nasaan kung bakit siya yung nanalo? Pero yun nga, dahil nga lumabas na yung resulta at siya yung pinili ng mga hurado, dapat nating irespeto yon. Nire-respeto ko naman si Ann. Nire-respeto ko si Ann as a transgender queen na talagang nangangarap din na talagang masungkit ang corona. Ang hindi ko lang din matanggap yung resulta. Pero wala naman akong hate kay Ann. Si Ann po ay nanonood dito sa atin. Nanonood siya ng mga content na inilalabas ko. Hindi ko naman siya hini-hate. Ang hindi lang natin talaga matanggap yung resulta. Ang mahirap kasi hindi naman nag-perform ang girl. Lahat sila yes pinaghirapan pero di nag-perform, sabi ni Miko. Yes, ayun nga po. Kasi dun sa swimsuit, no doubt, it's Mikay. Si Mikay talaga yung lumampasa sa lahat sa swimsuit kaya wala tayo dun pagtatalunan. Sa evening gown, si Kirk yung nakakuha ng evening gown, best in evening gown, kaya wala rin tayong pagtatalunan. Pagdating sa Q&A, pulido ang Q&A ni Mikay. Mas lalo na si Kirk. Pulido ang Q&A. Kaya hindi mo talaga alam kung saan nakuha yung puntos. Pero kanina, may nabasa ako sa social media. Nagsalita ang isang judge. Si Doc Toledo.
basahin lang natin, nabasa ko sa social media kasi parang pinagtatanggol ng isang judge yung naging result. Basahin lang natin ha. Hanapin ko lang. Wait. So sad, din nakuha ng top 22 si Cataluna, sabi ni Brian. Yung mga pumasok sa sa unang cut ng semis, feeling ko deserve nila. Lahat sila na yon. Yun na yon. Pero guys, so far, yung sinasabi natin, predicted natin top 5, yun at yun na. Sa top 5 ko kasi, ang hindi ko lang nakuha si Jack. Si Jack, ano last name ni Jack? Siya lang hindi ko nakuha sa top 5. Ang pumalit si Hard Napoles. At doon ko na pagtanto na talagang mahirap pataubin ng Hard Napoles. Parang pangalawa na rin niya atang balik. So yeah. Cebuana. So ito yung sabi ng isang judge. Si Doc Toledo ng Toledo Medical Group. Sabi niya, as reactions continue to pour in, ito yung statement ng isang judge ha. As reactions continue to pour in, Toledo offers insight into the selection process and sheds light on the factors behind Ann Patricia crowning moment. Stay tuned as more unfolds from the judges' perspectives. So ito yon. Whoever say last night is a cooking show for the MIQ page 2025, well, you are wrong. So lahat daw tayo mali. Kasi I was one of the judges during closed-door interview, and on the finals, all judges has different point of views. So during the closed-door interview daw, lahat daw sila may iba-ibang POV, lahat ng mga judges. Apparently, my favorites were Michelle Bermudez, Mikay Bautista, and Kirk Popiolek. Si Ann Lorenzo Diaz daw, not the least candidates who's cancer survivor, but during closed-door interview, I can feel and see who can truly represent the real essence and can embrace the sense and responsibility of being MIQPH sisterhood and family, and someone who can embody with unique story and of course a transformative person that give impact, not just beauty and a genuine heart. And that is the contestant with brown skin and skid head who suffer from cancer. At basta ito yung sabi ni Doc Toledo. Moreover, on the finals night, so ito na nga daw, on the finals night, the top 5 were shine a lot and with no bias during Q&A did great. To be fair with the organization for the first time, sa unang beses daw, tinawag daw sila for deliberation on closed-door interview and vote who will be the crown. Everyone in the room explained, including my friend Mr. Gap and Dr. Kamol from Thailand, which they explained that popularity is not an edge. So ayun nga daw, during the deliberation, according kay Mr. Toledo, popularity is not an edge. So during the deliberation, ang pinagtalunan lang talaga nila is Ann Patricia Lorenzo and Mikay Bautista. And then si Doc Toledo, ang sabi niya dito sa statement, yung boto niya kay Mikay, pero parang ang napag-agrihan ng lahat na mananalo ay si Ann. Ayan. So, ito na nga. Dr. Kamal from Thailand, which they explained that popularity is not an edge. So, our we trim down, hindi ko rin mag-get. So, we trim down to whoever has a real character, humility, and ready to accept responsibility without just using the organizations. The votes trimmed down to Patricia and Mikay. And finally, the votes goes on. I voted for Mikay Bautista, but Patricia deserves and ready for this year. And if given the chance for next year, and if the stars align, I vouch for Mikay. So, yun. Patricia Lorenzo daw ayon sa deliberation. So, yan, nabasa ko lang yan dito according kay Doc Toledo na isa sa mga judges kagabi. Yon. So, ayun nga, nagkaroon nga daw ng deliberation and then ang napagkasundoan ng madla ay si Ann Patricia Lorenzo. Bakit daw si Ann Patricia Lorenzo? Kasi nakikita daw nila ang essence ng humility. Ayan, sabi dito a real character, humility, and ready to accept responsibility. Kay Ann Patricia Lorenzo daw nila nakita. Kaya kay Ann, binigay yung corona. Nangyayari naman talaga ang deliberation sa mga pageant. Alam naman natin yan, di ba? Nangyayari ang deliberation. So, nangyari lang talaga kagabi kung totoo nga itong deliberation na to at pumabor ang lahat kay Ann.
Wala na tayong magagawa kay Ann pumabor eh. Pero sa mga nakita ng mata natin kagabi, sa nakita ng mata natin kung sino talaga yung performer, walang iba kundi si Mikay at si Kirk talaga. Kaya ayun. Di alam naman natin kung sino yung panalo eh. Ang gagawin natin, mag-move on na tayo. Mag-move on na lang tayo. Ito sabi ni Migo, feel ni Ann, yan yung ginawa niyang eksena kay Lars. Sabi naman ni Julie Pimpo, Kirk the best. Sana ulit si Kirk sa Miss Queen International Philippines. Yun nga po ang lumabas na interview ngayon ni Kirk. Hindi na daw siya sasali sa MIQ pitch kasi parang tinanay niya lang once. Hindi nagtugma-tugma ang lahat. So parang wala na rin siyang plano. And okay lang yun kay Kirk. She deserves better. Okay na yun na wag na siyang sumali ulit. Kasi pinakita ni Kirk lahat. Pero hindi talaga siya bet ng org. Pero pwedeng pwedeng pinapabalik lang. Pwedeng pinagbigyan lang din si Ann. Kunyari, alam mo yun, yung nangyayari ngayon sa beauty pageant na pagbigyan na natin to kasi sali ng sali. Yung mga ganon. O para ikaw naman. Tapos pinapabalik lang. Pero ayun yung pangit din na sistema ngayon sa pageantry, no? Siguro ayun yung dapat din natin tigilan na yung mga pinapabalik porket bata. Bata ka pa naman eh. Pwede ka pang bumalik sa mga ganon. Paunahin muna. Siguro yun din yung pangit nga ngayon sa pageantry, no? Kasi sayang, nag-perform yung dalawa eh. Nag-perform sila eh. Porket ba bata? Porket ba bago? Kailangan bang paunahin muna yung iba? Yung mga ganon. Matatanggap natin kung nag-perform yung nanalo. Kung nanlampaso. Kahit ako, matatanggap ko kung nag-perform, nanlampaso. Kaso hindi talaga eh. Sa swimsuit na lang, hindi talaga nanlampaso eh. Hindi talaga nanlampaso eh. Kung si Polly, kung si Polly Villarino, or even si Hard, or si Michelle Bermudez, tatanggap ko pa eh kasi nanlampaso sa swimsuit tsaka sa evening gown eh. Pero hindi talaga. Tapos yung last resort natin, Q&A. Sige, okay na. Basta sumagot ko lang sa Q&A. Kaso wala rin talaga eh. Kaya hindi mo alam kung saan talaga hinugot eh. Hindi lang nag-perform, gumastos din, hindi biro yung gasto, sabi ni Jaja. Yung age, hindi ko po alam. Pero again, I respect Ann. Hindi kasalanan ni Ann. Kasi hindi naman siya yung judges. Kahit nga siya gulat na gulat. Yun, respeto na lang din natin yung desisyon. Yung manyaw-nyaw lang tayo dito kasi nakita ng mata natin. Hindi naman tayo, wag naman tayo maglokohan eh. Maglolokohan pa ba tayo? Ano ba yung nakita ng mata natin? Nakita natin kung sino yung nag-perform. Pero yun nga kasi, ganun na nga nangyayari ngayon sa pageantry. Nagmamatter din talaga yung gusto ng organization. Talaga may mga bias talaga yung organization. Parang trabaho lang siya. Dun ko nga ngayon na napagtanto na parang sa trabaho lang. Kunyari, ilang beses kahit man galingan mo sa trabaho. Tapos yung pag-time ng promotion pag hindi ikaw talaga yung pet, hindi ikaw yung gusto, hindi ikaw yung mapopromote. So, ganun siya. And wala, ganun talaga sa organization, nangyayari talaga siya. Kahit galingan mo man ng galingan, kung hindi ikaw ang paborito, kahit maglupasay ka pa dyan, hindi talaga ibibigay sa'yo. But, yeah. Pero, syempre, susupport naman natin si Ann pagdating niya ng MIQPH kasi nga, Philippine Sash yung isusuot niya. And, ayun, respeto na lang din natin yung gusto ng organization kasi nga, at the end of the day, nanonood lang tayo. Nanonood lang din tayo. Hindi natin hawak yung bet nila. So, yun, respect. Nakakaawa rin naman si Ann, lalo na ngayon kasi talagang parang halos wala akong nakitang magandang sinabi kay Ann. Lahat bashing. Sa mga posts, puro bashing lahat talaga ng mga ng mga posts. Ayun, nakakaawa din naman siya kung ikaw rin naman na katayuan ni Ann. Kaya siguro mainit lang yung ulo natin nung umpisa pero ngayon okay na rin naman na tayo. Sabi ni Martin, di kami naawa sa kanya. May mga nababasa pa ako, pinagko-compare para daw Atisa Yana yung nangyari. Si Yana daw parang si Kirk, tapos si Atisa daw parang si Ann. Hindi po, malayo po yung sitwasyon, hindi po. Kasi si Atisa lumaban ng lampaso.
So, malayo yung sitwasyon nila. Kaya wag niyong i-compare na parang Yana, Atisa yung nangyari, ha? Malayo po, ha? Magkaiba po, ha? Si Atisa, prototype. Prototype. Prototype si Atisa, magkaiba, ha? Kaya wag niyong i-compare. Yun, again, ha? Ayun, kahit masakit man sa atin at hindi natin natanggap, kasi nga, syempre, alam natin, lalaban sa Thailand yung babae. Alam natin kung sino yung mahirap talunin pagdating sa Thailand, di ba? Yun, mahirap, masakit, pero yun. After 24 hours, lilipas din yan. Bukas okay na rin naman tayo. Kaya ayun, respeto na lang din natin. Again, yung gusto ng organization and si Ann. Kasi kahit naman si Ann, hindi naman din niya siguro ginusto na manalo siya kasi gulat na gulat nga siya. Wala siya yung pinili Kaya ayun. Respect and support, Ann. For Kirk naman, ayun nga, kagaya nga ng sinabi niya sa Q&A na kung hindi siya yung mananalo, baka may ibang nilaan sigad sa kanya, baka naman may iba talagang nilaan. Kaya, yun. Sabi ni Luis, may binabash na ng mga Vietchin. Ang ganda kasi ng MIQ nila. Hindi ko pa nakikita, pero naaaliw ako pag nagbabasa ako ngayon ng mga post. Yun nga, tas yung mga comments, halos galit na galit ang mga pageant fans. Ganun talaga kahit yung host gulat sila, sabi ni Georgie na yes. Sabi ni Cole, tama, wag i-compare kay Atisa ng lampaso din. Magkaiba talaga yung sitwasyon, guys, ha. Magkaiba yung sitwasyon ng Yana Atisa at yung Ann Kirk ngayon, ha. Iba. Kasi iba kino-compare, para daw ganun Tapos, I'm happy din naman kay Mikay. Kasi si Mikay, for me, during the Q&A, siya yung natural yung sagutan. Totoong-totoo. Hindi pageant pati. Kahit hindi niya na-comprehend na maayos or yung siguro yung delivery hindi pa ganoon kapulido, pero talagang ramdam mo yung sincerity. Yung real talaga na bata ako. Baka hindi ako manalo kasi baka bata ako. Ganyan. Pero yun, nilalaban niya lahat. At kung mananalo siya, gusto niya mag-improve. Yun. Talagang sanay na si Mikay, no, nahasa talaga ng mga barangay pageant. At pangalawang balik na niya, si Mikay nasusunod dyan. Ayun. Believe din ako kay Mikay. Doon sa Q&A, si Mikay yung for me, si Mikay yung angat. Tapos lumampaso pa sa swimsuit. Kaya nga wala naman akong problema kung si Mikay nanalo Ang nangyari sa MIQ, na take advantage ang fans ni Eliana para i-bash na para i-bash na naman si Ati. Oo nga, parang minsan pag nagbabasa rin ako ng comment, bigla nandun ulit yung mga fans ni Yana. Nakipag-away na naman, ganun. Or fans ni Ati sa Babardagol, parang binabalik ulit yung yung nakaraan. Sabi ko, ba't pinagko-compare? Magkaiba yung sitwasyon. Hindi natunawan? Sabi ni Pam Prinster, bakit bet nyo si Mikay? Plakado si Mikay. Sabihin na natin, uulitin ko, Pam Prinster, sabihin na natin na hindi ganun kapulido, kasolid, or yung delivery ng Q&A niya, pero may laman yung sagot niya. May laman. Ngayon, kung sasabihan mo ako, bakit may utak ba? Bakit ikaw, Pam Prinster, may utak ka ba? Bakit ka ganyan magsalita kay Mikay? Hindi nakapasok sa top 22 si Alulu. Okay, speaking of Alulu, lumaban din talaga si Alulu, no? Ang ganda ng styling niya, no? Sayang, Kirk, ito ang prototype ng MIQ, may pagka malakatrio na gray. Ito, sabi ni Enrich, may pagka malakatrio na gray. Ayun nga, may mga nababasa din ako na parang katrio na gray daw si Kirk ng pageantry kasi parang nasa kanya na lahat. Agree din ako kasi nga, kung baga sa MGA din, nasa kanya lahat ng 5 bis bukod sa sikat siya, siyang inaay ng lahat for the MIQ pitch. Sana mag-MIQ ka. Kung natatandaan nyo, ilang beses yan nirally ng mga bakla, si Kirk. Ilang beses nirally na mag-MIQ ka, ganyan. Pero hindi siya nag-MIQ hanggang sa ngayong taon, nag-MIQ siya. Pero hindi nga naging maganda yung result. Ayun. Tapos bukod sa siya yung people's queen, siya yung sikat, matangkad, babaihan, malambot, walang bakas. Tapos bata. Tapos walang ka-issue-issue. Yun yung isang maganda kay Kirk, walang ka-issue-issue. Kaya parang yung mga gantong candidate, sabi nga natin kung sa mga female pageantry, di ba? Mahirap mahanap once in a blue moon. Ganun din si Kirk, mahirap mahanap once in a blue moon. Minsan lang lumitaw.
Kaso, pinakawalan pa. Kaya mahirap na ulit humanap ng ganyan. Tapos, yun nga, walang ka-issue-issue talaga. Classy. Ayun pa, classy. Lumala mo ng mic. Diba? Basta ang classy niya. Yung epitome talaga. Kaso, yun nga. Kumbaga parang nakatisod ka ng diamante, pinili mo pa bato. Ganun. Sana masagot nila kung saan area lumamang. Huwag sila magtaka sa outrage ng tao. Actually, totoo naman, Mikmik. Pero again, wala akong hate sa organization. Nire-respeto ko sila. The national director, nire-respeto ko sila. Organization mismo. And especially kay Ann. Kasi siya yung pinili. Oo, pero nagbe-vent out lang naman din tayo ngayon. Kasi nakita ng mga mata natin. Nakita ng mata natin, di naman tayo tanga. Huwag tayo maglokohan. Ayun. Parang si Miss Laguna MUPH full package pero pinakawalan pa. Miss Laguna. Full package si Miss Laguna MUPH pero ibang sitwasyon naman sila. Nung iba si Atisa, guys. Huwag niyo ikumpara yung MUPH ha. Totoo ba pati mga host nagulat? Yes po. Cop, yes. Tsaka magugulat ka naman talaga. Ang sabi nga nun sa mga nasa venue, kasi nga wala naman ako sa live. Nung in-announce daw si Ann, lahat daw nagkagulatan. Tapos, yun, alis daw agad. Di ba nakita nyo naman yung mga kumakalat ngayon ng mga video, viral video, luto, ganyan. Kasi nga, hindi naman din tanga mga tao, especially yung mga nasa viewers. Yung mga viewers dun sa live, di ba? Tapos okay daw nandiyan sobrang daming kagabi, kaso kung gusto nila, ina-point na lang siya. Yun nga rin na mabasa ko ngayon, Georgina. Iba si ano, no? Iba talaga yung Mikay tsaka yung Kirk, no? Kahapon nakikita ko yung mga picture nila. Dalawa sila magkahawak ng kamay. Parang mga Latina. Iba yung proportions, no? Lalakas. Si Mikay galing sa puso yung sagot niya sa Q&A. Na-touch ako. Puso yung sagot niya sa Q&A. Na-touch ako. True, yun yung sinasabi ko kanina, Ellie. Honestly, mi, ganun talaga mga Pinoy pag di nanalo ang bias. Nilaluto daw. Sabi ni Migs SC. Yung ngayon, sige sabihin natin bias natin, sir. Matatanggap naman natin kung hindi si Kirk. Or kung nag-perform talaga yung winner. True ba 1 hour ang deliberation? True ba 1 hour ang deliberation tas ganun? Hindi naman 1 hour pero matagal, 35 minutes, 45 yung gap. Kaya pala tagal ng result. Ang sabi, siguro kaya matagal yung deliberation kasi parang lumabas talaga ng bet ng mga judges si Ann. Baka lang naman ganun ha, na baka nagtali-tali ang lumabas talaga si Ann. Kaya nagkaroon ng mahabang deliberation. Kasi siguro yung organization, bakit tinatanong din, bakit bilang ganun. Ayun sabi yung mga conspiracy ng mga lumalabas ngayon. Pwede din namang si ganito yung nanalo, tapos minimekus-mekus, ganun. Ganun yung sabi sa mga conspiracy theory Basta wala naman kasi nakakaalam kaya yun talaga yung kailangan ilabas ng organization. Ang nangyari, tas walang runner-up, diba? Winner agad. Kumbaga, ang gulo. Ang gulo talaga. Ang gulo ng mga nangyari. Sana i-announce pa din mga host si Kirk. Kahit hindi siya. Nakakaloka ka, Kap. Nakakainis Kirk. Sinayang talaga siya. Ang lakas pa naman ng pambato ng Vietnam and USA. Tingnan natin kung ano magiging laban ni Ann this September sa MIQ. Thoughts kay Nicole Guevara Flores, okay na yun na nag-top 10 siya. Mahirap na talaga siyang iakit sa top 5. Kasi sa top 5, kahit si Jack De La Serna hindi na nakapasok Mahirap yung pukpukan sa top 5. Well, si Ann, kapasok-pasok pa siya sa top 5 talaga. Kasi maganda yung evening gown performance ni Ann nahugot. Tsaka syempre nga dahil Ann Lorenzo Diaz siya, nahugot talaga. Kapasok-pasok siya sa top 5. Ibalik ang franchise sa mga Monte Carlo. Naisip ko nga yun Sabi ko kung kay Monte Carlo pa to, hindi mangyayari yung ganun.
binibigay ni Monte Carlo talaga lahat sa ano eh, sa deserve. Sobrang Barbie ng veteran si Kirk talaga kaya tumapat. Mas magaling sa gown segment si Polly. Yan, nabanggit ko rin to kanina. Kaya nga sabi ko rin naman, kahit kung si Polly Villarino man yan o si ano man, hindi rin ako magre-react ng ganito or hindi rin tayo magre-react. Darker si Polly. Actually. Tsaka bagets. Ayun ang maganda kay Polly eh. Bagets. Ginaya nila MUPH na in-announce ang winner kaso difference in-announce later on ang final placement. Yeah. Yung mali kay Kirk, di kusang umabata ng tinawag yung winner. Ang linaw kasi ng winner, yung tinawag nga na candidate number, ganun, 7 si Kirk. Okay, alam na. Jem, yes, siya po yun. Siya yung Nicole Guevara nag-compete noong 2019. Ang gulo rin ng ano, no? Ito rin ang hindi ko maintindihan sa MIQPH eh. Sa MIQ, Miss International Queen. Back then kasi, parang feeling ko laro-laro lang yung pageant na to eh. Kasi di ba minsan ang daming Philippines siya, 3, ganyan. Yung mga old days, parang laro-laro lang kasi pageant ng MIQ. Ang daming Philippines, ganyan. Tapos minsan, ayun nga, kagaya ni Ann, naging Singapore, mga ganun. Yung parang, basta sumali ka, magrepresenta ka ng country, bahala ka dyan. Magulo yung rules nila. So ngayon, naguguluhan din ako kasi may mga girls, kagaya ni Nicole Guevara Flores, nakasali na ng 2019, pwede pa pala yun, yung mga ganun. Tapos nakatapak na, yung wala silang specific na rules kung ano ba dapat. Kaya, ikot-ikot yung mga girls. Parang laro talaga, ganun. So hindi ko rin magets. Sana yun, magkaroon sila ng rules na pag nakatapak na, awat na. Kasi hodang sash yung sinuot or what. Ang gulo din, no? Ngayon kasi sineryoso ng MIQ, yung mismong MIQ, yung international pageant. Tapos nagkaroon ng franchise dito sa Pinas. So, masyado natin sineryoso. Kaya nagkalabo-labo tuloy. Basta, ang gulo nila. Bahala sila. Sam, hello. Same. Basta naguguluhan talaga ako. Kumbaga nagseryoso na naman kayo ngayon, nagka-franchise na, dapat yung mga nakatungtong na dati, ng mga old days, dapat pinoprohibit na. Parang awats na, mi. Ayun. Tapos ngayon tutungtong ulit, Philippine Sash. Magulo, basta magulo. Ibigay kay Jonas. Okay na yun. Okay na. Parang ano lang naman din natin tong MIQPH eh. Filler, ganyan. Buffer, pag walang pang ibang mga major pageants, Big Six. It's Kelly, hindi naman sa ayaw ko kay Ann. Kanina ko pa po sinasabi na nire-respeto ko si Ann. Hindi ko siya hinihit kasi hindi niya rin kasalanan na siya yung pinili. Yung mga judges mismo yung pimili or yung mismong organization. At sabi ko nga po kanina, wala po akong kaso kay Ann. Again, hindi ko siya inihit. Nanonood nga yan dito eh. Nanonood yan ng mga videos ko, ganyan. Ang hindi ko matanggap, na ganito na ba talaga ngayon sa pageantry? Yun lang, yun ang hindi ko matanggap, na ganito na ba talaga tayo ngayon? Na nakita naman ng dalawang mata natin kung sino yung performers or what? Yun lang hindi ko matanggap. Okay? Pero hindi ko hate yung organization or even yung winner kasi nagtrabaho si Ann. Nagtrabaho siya, alam niyo yan, nagpabalik-balik na nga si Ann eh. 3 beses, hindi naman niya madaling nakuha yan. Hindi naman sa isang iglap nakuha niya agad eh. 'Di ba? Kaya hindi ko naman minimenos yun. Gumastos yan 3 beses. Nagko-comply sa mga gusto ng mga organization. Kunyari, may sinasabi yung mga endorser, yung mga sponsor na i-post mo to, puro post yan. Makita mo yung Instagram niya, puro post. Nagko-comply siya, mga ganun, sumusunod. O ayun, siguro yun nga talaga yung naging dahilan kung bakit siya nanalo. Kaya nga, di ba kanina ko pa nga paulit-ulit sinasabi na irespeto nga natin yung organization, irespeto natin yung ano. Mag-vent out lang tayo ngayon lang, wala pa namang 24 hours. Ilalabas lang natin, gusto natin sabihin mag-vent out tayo, pero bukas okay na tayo. Yun lang naman. Okay? Kuya, ano yun, Jovel? Last na ata ni Kirk, ayun ang sabi niya sa interview. Actually, hindi ko nga kilala si Kirk personal eh. Napapanood ko lang siya sa ano eh. Sa social media.
Kung may kilala ako, si Ann talaga eh. Si Ann kasi matagal, si Ann bata pa tayo, napapanood na natin eh. Kaya dapat ang puso ko talaga na kay Ann. Si Ann talaga yung sinusuportahan ko. Kasi kilala ko siya. Nakikita ko siya sa personal. Si Kirk, hindi ko pa nga nakita yan sa personal eh. Even si Mikay eh. Kaya dapat kung may didepensahan ako, si Ann talaga. Kasi si Ann yung nakakita ko sa personal. Bata pa ako, nandyan na. Favorite ko pa nga siya, Super Serena, kasi kamukha niya si Bea Alonso. Pero dahil nga tayo ay nanonood ng pageant, nakita natin kung ano yung nangyari, eh sinasabi lang natin yung totoo. Okay? Nakita natin yung totoo, hindi naman tayo tanga, di ba? Huwag tayo magbulag-bulagan. Pero again nga, nire-respeto ko si Ann. Kasi nga, pinaghirapan niya yan. Kung ako rin naman eh, hindi ko naman madaling nakuha to eh. Hindi naman isang iglap lang ikaw na eh. Pinaghirapan ko naman, kaya salute. Walang runner-up. Wala nga pong runner-up. Mark, hello! Ito na ba si Brett Manalo? Manalo streak ba? So yun, ano pa ba? Ano na nga abangan natin? Tapos ng tapos ng MIQ-PH, MIQ September. Malapit na rin yun, 2 months from now. And tingnan na lang natin kung ano yung magiging fate niyan. Ang ano lang, siguro, ang magiging advice na lang natin kay Ann, patunayan niya talaga na mali ang mga tao sa mga bashing. Yung mga bashing na na-receive niya ngayon na ganito, hindi ka deserve. Ganyan. Ayun yung patunayan niya. Parang si Lars lang naman yan eh. Naalala niyo si Lars, hati-hati rin naman ang opinion ng mga tao nung nanalo siya nung 2023. Di naman 100%. Unlike nung nanalo si Fuchsia or si Sofia, di ba? Pero pinatunayan naman ni Lars yung sarili niya. Pumasok siya hanggang dulo, hanggang top 6, ganyan. Yun lang, patunayan niya yung sarili niya. Pressure, nakaka-pressure talaga yun. Pero wala eh, kailangan niya patunayan yung sarili niya na mali tayo ng iniisip na hindi siya deserve. Yun lang yung magagawa niya. Ayun. Manonood ako sa Thailand, pipilitin ko po sa November, Miss Universe. Basta ma-approve yung leave. Marunong ka bang sumayaw? Magbati na nga sila, di ba? Bati na nga yung dalawa. Pero yun nga, abangan natin sa MIQ page. Sana patunayan talaga ni Ann na mali tayo sa mga naging desisyon natin sa naging desisyon natin. Sana wag ma-Kirk. At kay Kirk naman, di ba sinasabi niya ngayon sa interview na bumalik, na hindi na ako babalik, ganon. Sana magbago pa yung isip niya, no? Sana bumalik siya kasi ibibigay rin yan sa kanya. Kasi nagiging kalakaran na rin ngayon siguro. Ito na nga yung nagiging kalakaran natin sa pageantry ngayon na pag may bumabalik, binibigay talaga sa kanila. Tapos pinaghihintay muna yung mga baguhan. Ito nga, bumalik 3 beses, bumalik ka rin. Si Hard Napoles, pangatlo na ata niya o pangalawa. Michelle Bermudez, pangatlo, pangalawa. Lahat sila matatagal na. Mga repeaters talaga. Siguro yun din yung isang naging kaso kung bakit hindi muna ibinigay. Kasi, first, ano pa lang naman pwede ka pang bumalik. Pero yun nga siguro yung mali na ayun ang kailangan nating itigil, yung pabalik-balik. Yung pinapabalik-balik. Kasi kawawa din naman, kung nag-perform ka rin naman, ba't mo papababalikin? Nasasayang yung effort. Kung ganun yung nangyari, ha? Yun. Thoughts mo po kay Polly, yun nga, nasabi ko na kanina, dark horse si Polly. Gustong-gusto ko siya lalo na sa evening gown. Tapos, syempre, bata. Alam niyo naman tayo, pag bata, bentahe talaga pag bata. Bati sila with National Director Huli pero hindi kulong. Ayun yung sinasabi, BFF. Yun, BFF. Kasi kumakalat yung mga picture ngayon eh. Sa Germany or New Zealand na lang si Kirk. Hindi, gusto kung sasali talaga si Kirk sa MIQ page, Philippines yung sash. Para Philippines yung may credit if ever magtagumpay. Pero yun nga, sana magbago pa yung isip niya, no? Sige, sasali pa ako 2027, 2028, ganyan. 2029. Tsaka si Mikay Bautista, silang dalawa yung laki talaga ng future. Yun. Miss Grand. Sinabit mo sa Miss Grand? MIQ PH yan, topic natin. But ayun nga, naka 30 minutes na ako. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Miss Grand, susunod na live natin, Miss Grand na ulit tayo. August 12, Miss Grand.
Anita or Emma, between Anita or Emma lang ako. MGI, Anita. Pero ang MGI ngayon, Anita, Emma, Nicole, Emma, Anita, Emma, ito, Michelle Arceo. Ayun lang yun. Yung Versusa lang, tatlo lang ngayon. Anyways, maganda gabi ulit. Maraming salamat. Bye-bye. At syempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.